Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So bago natin ipagpatuloy ang buhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nais ko munang ipaalam sa nakaraang pinaksa natin ang mga Ahlus Sufa at ang pinaka-scholar ng mga Ahlus Sufa na si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. So after this, napaksa natin ito, nalalapit na ang Battle ng Badar dito. But bago tayo dumako sa Battle of Badar, ay dakuan muna natin ang mga ilang pangyayari bago ang Battle of Badar, tulad ng pag-reveal ng pag-fasting, pag-aayuno, at pagkatapos ay ang pagpapahintulot na sa jihad sa mga kamusliman laban sa mga nagtatangka ng masamang digmaan, away nitong mga Quraish. Alhamdulillah. So, sa panahon sa Madina, gaya ng sabi natin, ang mga batas ay dumarating na dito sa Madina. Sa loob ng 10 taon, ang mga batas ay bumabagsak na sa Madina. So batas ito ang pag-aayuno at pakikipagdigmaan para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dakuhan natin ang buhay ngayon o ang sitwasyon muna ng mga taong mga Quraish. Kung anong sitwasyon nila, anong nararamdaman nila ngayong nakalikas na ang mga Muslim sa Madina, na kanilang mga kamag-anak, mga anak, pamilya, especially ang mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at itong si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. So sa panahong natuklasan na nila, na alam nating nakatakas si Abu Bakar at ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakatakas ang mga ito. Sa panahong nalaman nila ito at ang mga Muslim ay nakalikas na doon sa Madina, ang mga Quraish ay lumaki ang puot at galit ng mga ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At higit pa rito, ang paglikas nilang ito, ang pagpunta sa Madina, na sila ay nakapuntang ligtas at tagumpay sa Madina ang mga Muslim, ay pinanggambaan nila na ang maaaring mangyari sa kanila, ang pinakahigit na pinangangamba nila ay maging alipin sila pagdating ng araw ng mga Muslim. Dahil naniniwala sila sa pag-alis o pagtakas ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay may posibilidad na lumakas talaga ang pwersa nito, gaya ng napag-usapan nila noon na saan si Iblis ay nakasalimuha pa sa kanila, kung that's why ayaw nila itong paalisin o makatakas ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil nga ito na maaaring lumakas ang pwersa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makapagbigay ng da'wa sa iba tao sa Madina at sa labas nito, at lumakas ang persa at sakupin o mag-rest back sila o balikan ang mga taong Quraish na nagpahirap sa kanila at magtagumpay ang mga Muslim. Sa ganito ay magiging samsam sila sa digmaan at maaari silang gawing alipin. So hindi nila ito matatanggap dahil sa pakiwari nila sa kanilang sarili ay mga mararangal at matataas na tao ang pakiramdam ng mga Quraish na ito. Kaya naman hindi nila ito matatanggap. So ibig sabihin, mananatili ang pride sa kanilang sarili at hindi nila ito hahayaan. So nang dahil dito, napagplanuhan ng mga ito, kahit na sariling pamilya, kahit sariling anak, sila ay nagplano kahit sariling pamilya, sariling anak, ay handa nilang patayin. Papatayin nila ang mga nag-Muslim, nagsilikas sa Madina, na kanilang mga sariling pamilya, kamag-anak, mga mismong anak. Handa silang pumatay ng kanilang mga sariling dugo at laman, wag lamang mangyari sa kanila itong pinangangambahan nilang ito na kung saan ay maging alipin o sila ay maging samsam sa digmaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mawala ang kanilang mga dignidad, karangalan, ang paggalang ng mga tao sa kanila, higit sa lahat ang pangangalaga sa Makkah at ang kanilang mga alituntuning batas, na kung saan alam natin walang batas sa mga ito, kundi yung anong gustong batas nila ang siyang pinapairan nila kapag sila ay
nagdesisyon. So in this situation, sila ang nagdeklara ngayon, ang mga taong Quraysh, ng gera. Away laban sa mga Muslim. So, ibig sabihin, bago pa man ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala ang jihad, nagplano na ang mga Quraysh ng gera, pagsalakay sa mga Muslim, pagpatay sa mga Muslim. Sila ang naunang nagtangka nito, hindi ang mga Muslim. Wala pa dito ang revelasyon ng jihad. So meaning, lumilitaw dito, ang mga Quraysh ay nagplano, nagbalak na ng digmaan, at of course, naririnig sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila'y nagbabalak din dito, magbabalak din ng Allah subhanahu wa ta'ala, at alam natin, best planner ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa makarallah. Sila'y nagpaplano, magpaplano din. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu khairul makirin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinaka-the best sa mga pagpaplano. In this situation, ang mga Quraysh, nagdeklara sila ng gera laban sa mga Muslim by way of saying and also action. Saying and action. Like for example, in saying and action, makikita natin sa panahon ni Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu. At alam natin si Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, ito ay nag-embrace sa Madina sa kamay ni Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu by the wills of Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin, ito ay isang namumuno doon sa Madina, rinirespeto, ginagalang itong si Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu an, at siya ay Muslim na dito. At itong si Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu an, kaibigan niya si Umayyah ibn Khalaf. Taga-Maka ito, kaaway ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Matalik niya itong kaibigan. Paano nangyari yun? Nagsimula ang kanilang matalik na pagkakaibigan ng dalawang ito dahil sa pangangalakal ni Umayyah ibn Khalaf. Okay? Umayyah ibn Khalaf. So, ito ay hindi Muslim at kaaway din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kakampi nila Abu Jahal. At alam natin kung bakit ang mga Quraysh ay dumadaan sa Madina sa pangangalakal nila ay napakalapit ng daan dito. Tungo sa kanilang pangangalakal sa paglalakbay, ang Madina ang pinaka-shortcut at pinakamalapit nilang daan patungo sa kanilang mga pupuntahang mga kalakalan. At nakakapagtinda sila, nakakapangalakal din sila sa Madina. That's why malaking kawalan sa mga ito kapag hindi sila nakadaan sa Madina. So in this situation, magkaibigan sila, matalik. Itong si Umayyah ibn Khalaf, kapag napupunta sa Madina, ay nakilala niya si Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu an, at hanggang sila ay maging magkaibigan, matalik na magkaibigan, at welcome doon si Umayyah ibn Khalaf kay Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu an. Kahit matulog siya ng ilang araw, siya ay panatag, kampante, magandang kalagayan niya kay Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu an, at ito'y namumuno. Hindi pwedeng galawin itong si Umayyah ibn Khalaf. So naging magkaibigan sila. So itong trato naman ni Umayyah ibn Khalaf kay Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu an, kapag siya nagsasagawa ng umrah o hajj doon sa Makkah, pareho. Ganon din si Sa'ad, welcome din siya kay Umayyah, at kung paano niya itinatratong itong si Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu an, itong si Umayyah, ganon naman din si Umayyah ibn Khalaf, na tinatrato niya kapag sa Makkah naman si Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu an. So isang araw, itong si Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu an ay nagnais siyang magsagawa ng umrah. Muslim na siya rito. Nais niyang magsagawa ng umrah at isa siya sa mga kumukupkup sa mga Muslim at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, pagdating niya sa Makkah, diretso siya agad kay Umayyah ibn Khalaf. So kung paano ang trato ni Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu an kay Umayyah, ganun din si Umayyah ang trato niya kay Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu an. So diretso siya sa bahay ni Umayyah ibn Khalaf. So, sinabi ni Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu an kay Umayyah na ang plano niya ay magsagawa ng umrah. At of course, kaibigan niya ito, sinamahan niya. Sinamahan niyang magsagawa ng umrah itong si Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu an, nitong si Umayyah ibn Khalaf. At ito'y nangyari almost tanghali na. At alam natin noon, hindi naman masyadong matao ron, lalong hindi na matao sa oras na ito. In this situation, nakasalubong nila si Abu Jahal. Tinatapik ko rito, pinakikita ko rito, yung sila'y nagtatangkang gera by way of action and saying.
Okay, ito ang sample natin dito by way of action and saying, ang kanilang pagtangkang gera. Nasalubong nila si Abu Jahal. Nitong dalawang ito, si Umayya at si Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu an. At sabi ni Abu Jahal, "Ya Umayya." Sa ibang report sabi niya, "Ya Aba Safwan." Tatay ito ni Safwan, "Ya Aba Safwan." Sabi niya, "Sinong kasama mong yan?" So hindi kilala ni Abu Jahal itong si Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu an. Sabi niya ni Umayya ibn Khalaf, siya ay si Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu anhu, kaibigan ko. Matalik kong kaibigan, sabi niya, at siya ay magsasagawa ng umrah at sasamaan ko at siya ay taong Madina. So nagulat si Abu Jahal, taong Madina? Sabi niya kay Umayya ibn Khalaf. Sabi ni Umayya ibn Khalaf. So sabi ni Abu Jahal kay Umayya ibn Khalaf, sabi niya, isang taong Madina na naglalakad ng malaya sa ating kalupaan, na kumukupkup ng mga Muslim at kumukupkup kay Muhammad, nakaaway natin na ngayon ay sasabihin mong kaibigan mo siya? So gustong saktan ni Abu Jahal itong si Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu an. Hindi niya matanggap na nakakaapak siyang malaya doon sa Makkah at magsagawa ng umrah. Gayong kinukupkup niyang mga Muslim at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nakita ni Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu an, napakiwari niya, parang gusto niyang saktan itong si Sa'ad ibn Mu'adh ni Abu Jahal. Ito ang aksyon, aksyon, talagang lalabanan niya ang mga Muslim. So sabi ni Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu an, hindi mo ako pwedeng hadlangan na magsagawa ng umrah. Kapag ako ay hinadlangan mo na magsagawa ng umrah, ahadlangan ko rin kayo sa Madina. At alam mong namumuno ako, ahadlangan ko rin kayo sa inyong pangangalakal, humanap kayo ng ibang rota at dadaanan ninyo, sapagkat hindi kayo uubra na makadaan kayo doon sa Madina. So ito'y sinabi niya kay Abu Jahal. Okay, so ibig sabihin, ito sabi ko kanina, mahihirapan sila. Pinakamalapit na shortcut na daan nila sa kalakalan ay ang Madina. Mapapalayo sila, mapaaring maglakbay mga ito sa tabi ng dalampasigan, na kung saan malayo ito sa kalakalan nila. So in this situation, sinabi ito ni Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu an kay Abu Jahal na kapag ako ay pinigilan mo, hindi ko rin kayo papahintulutan na makadaan sa inyong pangangalakal sa Madina at maghanap na kayo ng inyong mga ibang rota sapagkat hindi ko pa ihuntulot na kayo ay makadaan ng Madina. So nagalit si Abu Jahal. Nagalit si Abu Jahal at nagsabi, ang sino man Sa'ad ang kumakalaban sa amin ay hindi kami titigil sa taong ito. Tulad ng iyong kinukupkup ng mga Muslim kumakalaban sa amin, kakalabanin namin sila hanggang patayan at hindi kami titigil na makipagdigmaan sa kanila hanggat nabubuhay sila, Sa'ad. Sabi niya kay Sa'ad. Meaning, saying to sa mga action, gusto niya saktan ng mga Muslim, gusto niya talagang patayin. Okay? So, in this situation, malinaw na makikita natin ang aksyon nitong taong ito and saying at ang mga kasamaan ni Abu Jahal ay malinaw na aksyon and by way of the tongue, saying ay handa silang pumatay ng mga Muslim. Nagdeklara siya dito ng gera laban sa mga kamusliman hanggat mayroong nabubuhay sa kanila laban sa mga Muslim itong mga kasama ni Abu Jahal, especially Abu Jahal. At willing na kung saan willing na wasakin nila ang mga Muslim, ang reliyong Islam, wasakin nila by way of tongue, by way of action, kailangan mawasak ang reliyong Islam para lahat ng pinangangambahan nila sa kanilang buhay ay mapawi ito. Ngunit, sa tulong ng mga tao sa Makkah, yung mga karaban din, ay nagsalita sila kay Abu Jahal. Hindi nila papayagan na si Sa'ad ay hindi makapag-umrah o saktan ni Abu Jahal at sila hindi makakadaan ng Madina. That's why sinabi nila kay Abu Jahal, o Abu Jahal, hayahan mo magsagawa ng umrah ang taong ito at pagkatapos ay ayahang malayang umuwi sapagkat kapag tayo ang hindi nakadaan doon, mapapalayo at mahihirapan tayo sa kalakalan, magdudulot ito ng kahirapan sa atin at sa ating buhay, sa ating mga pamilya. At maaaring magkaroon ng pagdanak ng dugo kapag sinaktan natin ang taong to. At kung patayin naman natin ito, ganun din ang mangyayari sa atin. Haharangin tayo doon sa pinakamalapit na daan at papatayin tayo at mapipilitan tayo sa ganitong humanap ng ibang ruta. In this situation, nilunok ni Abu Jahal ang kanyang pride. Because of the people, ang kanyang mga kasamaan. That's why,
naging malayang magsagawa ng umrah itong si Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu an, at malaya siya at mapayapa at tahimik, masaya na nakauwi si Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu an by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. So that is the action and saying na gustong talagang patayin, saktan ang mga Muslim. Also in saying, malinaw na kung saan nung nagpadalang sulat ang mga Quraysh kay Abdullah Ubay bin Salul, isumpa nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, o nawa ang sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanya, na kung saan ang unang ipokrito, matinding ipokrito na kaaway ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina, na mayroon silang kasunduan na walang tutulong sa mga kaaway ng mga Muslim, pero siya ay nagtataksil dito at kanyang mga kasamaan na hipokrito. Noong makarating na, makapag-hijra na ang mga Muslim at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radiyallahu an, doon sa Madina, sumulat sila kay Abdullah Ubay bin Salul, ang mga Quraysh. Sabi nila, itong kay Ubay bin Salul, o Abdullah Ubay bin Salul, nandyan ang mga Muslim, mamili ka, sabi ni Abu Jahal. Yun na pagkasunduan nilang sulat na ito, at dumating kay Abdullah Ubay bin Salul ang sulat na ito. Mamili ka, anila. Itong si Muhammad ay nandyan sa iyong lugar at Muslim, kakalabanin mo ba sila at paalisin? O kami ang mag-iipon ng tao at kaming sasalakay at kami gegerahin kayo at pagkatapos kukunin ang inyong asawa, kukunin na ang mga anak at ari-arian at hindi nyo na mapapakinabangan, ito ay mapapasa amin. Naguluhan si Abdullah Ubay bin Salul. Naging isa ang konsentrasyon ng kanyang utak, isang takbo lang ang utak niya. Nalito siya, nataranta siya in this situation dahil sa ang kanyang pamilya ay mawawala, ari-arian. Ito ay makukuha ng mga Quraysh kapag ginera sila, sinalakay sila. So, naging epektibo kay Abdullah Ubay bin Salul ang salitang ito na kung saan umagri siya na makipag-anib sa mga Quraysh at nakahanda siya na palayasin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi lalayas, ay makikipagbakbakan o away sila sa mga Muslim hanggat hindi sila lalayas doon sa Madina. So in this situation, si Ubay bin Salul na kumbinsi sa madaling sabi ng mga Quraysh. So pinuntahan niya itong kanyang mga hipokritong kasama, nitong si Abdullah Ubay bin Salul, at sinabi niya ang pakikipagkutsaba ng mga Quraysh sa kanya, na kung saan kung hindi pa aalisin ang mga Muslim sa Madina at ayaw namang umalis, ay kalabanan dapat ito hanggang sa umalis. Kapag hindi natin ginawa, aniya, sila'y sasalakay sa atin at tayo ay kanilang lalabanan ng digmaan, at kapag ganoon, mamatay man tayo o hindi o tumakas man, makukuha nila ang ating mga asawa, mga anak, ari-arian, at wala tayong mapapakinabangan, kundi sila ang makikinabang. So in this situation, sa salitang ito, nalito rin. Katulad ni Abdullah Ubay bin Salul, ang kanyang mga kasama na kung saan ay naging isa rin ang takbo ng isip ang mawala, ang ari-arian, at mahal na pamilya o mga asawa, anak sa kanilang buhay. That's why, nakumbinsi din sila ni Abdullah Ubay bin Salul na umagri na kalabanin ang mga Muslim hanggang sa umalis sa Madina. Alhamdulillah. So ito ay nakarating ngayon kay Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil alam natin may kasunduan na doon. Hindi dapat ganun maging taksil ang mga hipokritong ito. So nakarating ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinuntahan niya ang mga taong ito, especially Abdullah Ubay bin Salul. At alam natin, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, remember this, kahit na siya ay no read no write, binigyan siya ng husay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagsasalita. Napakatalino niyang magsalita. At ang taong itong si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit na ikaw ay ipokrito kapag siya ay nagsalita, tiyak na ito ay tatagos sa kanilang puso o sa kanino mang puso na kanyang kinakausap by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So nang makarating siya kay Abdullah Ubay bin Salul at kasama niya ang mga hipokrito, so sinabi niya, bago siya nagsalita, nagpray siya, nagpuri siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya sa mga ito, nabalitaan ko ang mga Quraysh na sila'y sumulat sa inyo na kinukumbinsi kayo na makisama sa kanila.
Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tila baga sabi niya, ang kanilang salita ay naging epektibo naman sa inyo. Ngunit, sabi niya, Abdullah, at iyong mga kasamaan, tandaan nyo, ngunit ang totoo ay wala itong silbi sa inyo. Kung kayo'y makipagkutsaba, makipagkasundo sa kanila, magiging walang silbi ito sa inyo at walang kapakinabangan sa inyo. Sila lang ang tanging makikinabang kapag nakipagkutsaba kayo sa kanila. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Can you imagine? Kakalabanin niyo ang inyong mga sariling anak? Kakalabanin niyo ang inyong mga sariling kamag-anak? Kakalabanin niyo ang inyong mga sariling kaalyado at pamilya? So sabi ng mga kasamaan ni Abdullah Ubay bin Salul, even si Abdullah Ubay bin Salul, sabi niya, o nga naman no, bakit hindi natin naisip yun? Ang ating mga kakalabanin ay ating mga kadugo. Sabi nila, in this situation, nakumbinsi naman sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinutol nila ang kanilang pakikipagkasundo sa mga Quraysh. Dahil ang resultaan nila, pakiwari nila kung mangyayari yon at mapatay nila ang mga tao sa Madina, nakadugo nila, dalamhati, bigati at lungkot ang kanilang madarama dahil hindi iba ang kanilang mga pinagpapatay. So in this situation, na kung saan pinutol nila ang ugnayan nila sa mga Quraysh. So dito napakalinaw ng plano ng mga Quraysh by way of saying, sulat na kung saan ay handa silang makipaggera sa mga kamusliman. Digmaan na kung saan hahantong napatayan kahit sariling laman at dugo, anak, pamilya, ay handa nilang patayin nito, isakripisyo, wag lamang dumako o dumating. O ito ay dumapo sa mga Quraysh ang kanilang mga pinangangambahang maraming bagay na maaari sa kanila. So, by way of saying ng action, ay handa silang mag-ger sa Muslim at nauna sila na magplano ng digmaan, hindi ang mga Muslim. Nung sila ay magpaplano ng mga digmaan sa mga Muslim, doon pa lang inireveal ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinapahintulot na sa kanila, sa mga kamusliman ang jihad. But after this, before this, ang fasting muna ang inireveal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maya, balikan natin insyaAllah. So dito sa mga Quraysh, sa digmaang ito, walang kamag-anak sa mga Muslim na nag-Muslim, na kamag-anak nila, walang pinsan-pinsan, walang anak-anak, walang pamilya. They are willing to kill them all. Hanggat may Muslim, willing nila itong patayin. Ang mahalaga sa kanila ay mapatay nila ang mga ito, maputol ang rehiliyong Islam sa kanila, ang Makkah, sa kanilang pagpapatuloy ang kanilang mga bulok na sistema, tradisyon, pamumuno, ganun pa rin ang kanilang mga naunang mga ninuno ay may pagpapatuloy, may ipagmamalaki ang mga iniwan ng mga ito. Di baling isakripisyo ang sariling laman, dugo, anak at pamilya. Basta ang mahalaga ay mapasa kanila ang pananatili ng pagkilala at pagrespeto, pangangalaga sa Makkah at iba pa, kahit mapatay nila ang sarili nilang laman at mga dugo. In this situation, ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-permit na ng jihad. Inireveal niya na ang pakikipag-away, pakikipagdigmaan, ba't sa Quraysh pa lamang. At alam natin, ang jihad ay nagkaroon ng 4 na uring jihad noon sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam until now. Yung unang jihad ng mga Muslim noon sa Makkah, hindi pakikipag-away. Ang jihad nila ay sabar, pagtitimpi sa lakat ng pag-aakusa, pananakit sa dila, mga kamay, pananakit ng aksyon, pagpatay. Hindi sila lumalaban because walang jihad. Nautos doon. Kaya nga, minsan tinanong si Abu Bakar radiyallahu anhu ng kanyang mga kasamaan. Si Abu Bakar sabi niya, ng mga kasamaan nila, bakit ba tayo hindi lumaban? Anong sabi niya? Walang utos sa atin ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam na makipaglaban sa kanila. Magsabar, magtimpi. Yun ang utos at maghintay tayo sa pakikipaglaban kapag ito'y ipinag-utos na at saka tayo lalaban. Sabi ni Abu Bakar radiyallahu anhu. So in this situation, ang unang jihad nila sa Makkah ay sabar. Ang pangalawa ay voluntary jihad. Mahalagang alam niyo ito. Kailan ang voluntary jihad? Hindi obligatory.
noong sila'y mag-hijra. Kapag ikaw ay pinwersang hadlangan, tulad ni Omar bin Khattab, radiyallahu anhu, nakipag-away siya sa labas ng Makkah, pwede kang lumaban. Pwede kang makipaglaban. That is only voluntary. But in this situation, this is obligatory. Obligatory ang ayang ibabagsak kauna-unaan sa mga Muslim na ang pakikipagdigmaan o jihad ay obligatory, ngunit sa mga Quraysh lamang. Later, general na ito sa mga taong kumakalaban sa Islam, ayaw tanggapin ng Islam, na ito ay general ng kinakalaban ng mga kamusliman. So, meron tayong 4 na uring jihad sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, in this situation, Allah subhanahu wa ta'ala reveal. 2 aya ang sinabing ni-reveal, pero mas malakas ang isa na kung saan ito ang unang ayang in-reveal sa mga Muslim patungkol sa pakikipaglaban sa mga Quraysh, jihad sa mga Quraysh. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, in chapter 22 verse 39, this is the first revelation, sabi ng mga majority ito. Okay, basahin din natin yung isa na kung saan ito raw yung unang revelation sa pakikipaglaban ng mga Muslim sa Quraysh. But this is the majority, chapter 22, verse 39. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, udina lilladhina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim. Okay, nasrihim laqadir. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kapahintulutan upang makipaglaban ay iginawad na sa kanila. Sa mga sumasampalataya, meaning sa mga kamusliman, laban sa kanila sa mga hindi mananampalataya. Dahil sa sila ay sumasampalataya at kinakaaway ng mga Muslim, kinakaaway ng Quraysh sa mga Muslim, dahil sa sumasampalataya sila, so ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinahintulot sa kanila ang pakikipaglaban sa mga nagpaplano na gera sa mga Quraysh. Ay ginawa nila ito ng mga kamalian ng mga kamusliman at katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala magkakaloob sa kanila ng tagumpay sa meaning sa mga Muslim. Okay? Alhamdulillah, inna Allah ala nasrihim laqadir. So sabi nila, ang kapahintulutan upang makipaglaban ay iginawad na sa kanila, meaning sa mga Muslim. This is the first ayah about jihad, ngunit ito ay sa mga Quraysh lamang igagawad ang obligatoring pakikipaglaban ng digmaan o jihad. But the other said, ang first ayah nila ay ang chapter 2 verse 190. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at makipaglaban kayo, yan na, at makipaglaban kayo alang-alang sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala o reliyon o kapakanan ni Allah subhanahu wa ta'ala na nakikipaglaban sa inyo, datapwat, huwag ninyong labagin hanghangganan sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala hindi nagmamahal sa mapagmalabis. Meaning, yung tinuro ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, anong huwag paglabag sa ganan. Huwag kayo papatay ng mga bata, huwag kayo papatay ng mga babae, huwag kayo papatay ng hindi kumakalaban, at kapag tumakbo na huwag nang habulin, huwag kayong gagawa na ng Allah subhanahu wa ta'ala nang ito ay labag sa hangganan. Okay? So sabi nila, ito ang first ayah na pinahintulot sa mga Muslim sa Madina, sa jihad, but sa mga Quraysh lamang. But the majority, chapter 22, verse 39, yung una. In this situation, reveal ng mga ayang ito na pagtanto ni Abu Bakar radhiyallahu anhu na magkakaroon na ng jihad. Ito na yung inihintay ni Abu Bakar radhiyallahu anhu at kanyang kasamaan ang pakikipag-away o pakikipaglaban sa mga Quraysh. In this situation, masaya si Abu Bakar radhiyallahu anhu sapagkat mababawi na nila ang mga ari-arian ng mga Muslim na iniwan at kinuha sa kanila, maipaglatanggol na nila ang mga pinatay ng mga kapatid nila sa Makkah, maipalalasap nila ang kanilang galit at puot at ganti naman sa mga Quraysh. That's why, masaya sila dahil pinahintulutan na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala makipaglaban sa mga Quraysh na ito na matagal nilang pinanggigigilan na makaaway ang mga ito, ngunit wala nga lamang utos. But now, mayroon ng utos. But gaya ng sabi ko, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ito muna ang ayang bumagsak, ang fasting obligatory na at pagkatapos ay jihad na. Kaya naman makikita natin ang jihad sa Badar, ito ay month of Ramadan at bumagsak na yung fasting diyan, mga ang obligatoryong fasting. But alamin muna natin, ano ba ang goal ng jihad? Dapat naintindihan natin ito.
Bakit ba ang Allah subhanahu wa ta'ala ipinahintulot niya ang jihad sa mga Muslim para sa kapakanan ng relihiyon at kay Allah subhanahu wa ta'ala o sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit ba? Number one, bigyang proteksyon ang mga tao na mayakap nila ang Islam. Bigyang proteksyon ang mga tao na mayakap nila ang Islam. Meaning kakalabanin mo ang mga taong humahadlang sa mga taong para magkaroon sana ng pagkakataong yumakas sa Islam, ngunit hinahadlangan nila. Ito'y kakalabanin mo ang mga taong ito para ang mga taong gustong yumakap sa Islam ay maging malaya. So that's why mayroon jihad. At alam natin, itong unang ito ay ginamit ng mga dalil ng mga debater natin. Yung mga nakikipagdebate natin patungkol sa mga pastor, ministro, ganyan. Ginamit nila itong pamantayan dahil ang mga mangangaral na mga ito, ang silang humahadlang sa kanilang mga tagasunod, mga tao, para marinig, makita ang katotohanan ang pananampalatayang Islam. Sila ang lumalason sa mga taong ito. So ginagamit nila itong dalil, pamantayan ng mga kapatid natin nakikipagdebate, upang ang mga taong kanilang nakakadlangan para lasunin ang mga puso't isipan na manatili sa kanilang reliyon ay mabuksan ang kanilang isip at puso na ang kanilang pinapanigan ay walang katotohanan at sila ay malayang makapasok sa totoo o tunay na reliyon. That's why ang mga debater ay ginagamit ito. Pero bago makipagdebate, dapat mayroon tayong tamang hikma. Hindi pwedeng nakikipag-debate sa pananampalataya nang walang tamang hikma, lalo na kung ipatatalo mo lamang ang iyong relihiyon na makakita ka lamang ng isang ganito sasabihin mo, pag nakapagpakita ka sa akin ng isang bersikulo na ganito, talo na ako. Sabihin mo talo ka na, pero yung talong relihiyon mo, hindi mo matatalo yung relihiyon mo. Paano? At hindi mo dapat i-debate ang totoong relihiyon sa peking relihiyon. Ang motibo mo lamang ipalawanag ang relihiyon ng katotohanan upang ang mga taong hinahadlangan nila makita nilang totoo at mayakap nila ito. So dapat mayroong tamang hikma, tamang knowledge ang mga debater. Hindi kahit sino ay nakikipagdebate sapagkat sa araw ng paghukom ang mga debate magiging kadiliman. Sa mga debater ito, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba na ito, kaya iwasan nyo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kailangan kapag ginawa mo ito, mayroong katamang hikma para nang sa ganun ay hindi ka mapabilang sa mga taong magkakaroon ng kadiliman na sitwasyon sa kabilang buhay. So in this situation, alhamdulillah, sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala, so nagkaroon na ng mga sunod-sunod na mga aya, ng mga revelasyon na jihad, ang Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga Muslim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 8 verse 39, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qatiluhum hatta la takunu fitnatu wa yakunul dina kulluhu lillah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at inyong labanan sila hanggang sa mapawi ang fitna. Meaning ang jihad, hanggang sa mawala ang kawalang pananalig, hanggang burahin ang mga peking relihiyon. Kung bakit ka nakikipag-jihad, upang sa ganun ang mga peking huwad, ang mga huwad at peking reliyon na yan ay maglaho at sumamba lamang sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya makikipag-jihad ang tao ay yayain sambahin ng dakilang tagapaglikha at iwanan ang mga huwad na Diyos-Diyosan o sinasamba at mga peking reliyon at ang pananampalataya ay maging tanging kay Allah lamang. So meaning one of the goal of jihad ay ang tao ay dapat sumamba sa may tunay na karapatang sambahin ang tagapaglikha at naglikha sa kanila at nagtutustos sa kanila at nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng mga tao. That's why karapatan nito ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin siya. That's why ang karapatan ito ay kailangan ipaglaban ng mga mujahidin, ang mga sundalo ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang mga tao ay kalabanin sila na kung saan sila'y kalabanin hanggang sambahin lamang nila subhanahu wa ta'ala at iwanan ang mga peke at tuwad na reliyon upang magkaroon sila ng tunay na buhay sa mundong ito at higit sa lahat, tunay at totoo na buhay sa kabilang buhay na walang katapusang kaligayahan lamang. Yan ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng kanya lilikha ay makapasok doon sa paraiso. So meaning,
kalabanin ang mga taong kumakalaban sa mga peking reliyon until ang mga tao ay manumbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa rito, proteksyonan ang mga lugar na kung saan yaong mga pagsamba ay ginagawa. Alimbawa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anumang lugar, masjid o ibang lugar na ginagawang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, poproteksyonan mo ito sa mga taong gustong sirain, wasakin, tulad ng mga masjid. Poproteksyonan mo ito. Halimbawa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 22 verse 40, "Walaula dafa'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd, lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudkaru fiha ismullah." At kung hindi lamang sa pagsalangsang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang tao sa pamamagitan ng mga iba, mujahidin, kundi sa pamamagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala utos ang jihad sa mga mujahidin, ay marami ang mawawasak na monasteryo, mga simbahan, sinagoga at masjid na kung saan inaalala ang pangalan, ginugunita ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, ang mga taong gustong wasakin ang mga ginagawang ritual, pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala, puproteksyonan ng mga mujahidin. Hindi ito dapat ipahintulot sa mga taong gustong wasakin ang mga lugar na kung saan ginagawa ang pagsamba, pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Another goal of jihad, pigilan ang mga kabuktutan, yaong mga gawaing kawalang katarungan sa kalupaan ng mga hindi mananampalataya. Like the saying of Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 2, verse 251, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Walaula dafa'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lapasadatil ard." Kung hindi lamang piligilan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang lipon ng mga tao, meaning masasama, sa pamamagitan ng ibang tao, meaning mujahidin, katiyakan mapupuspos ng kabuktutan ang kalupaan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So meaning, ang mga mujahidin, ito ang mga taong inahadlangan nila, ang mga taong gustong magsambulat ng mga kabuktutan, kapaluluan sa mundong ito. So in this situation, ito ang kahalintulad ng mga Quraysh. Gusto nilang wasakin ang Muslim, gusto nilang magpalagan ng kabuktutan, ginagamit din ang mga hipokrito, gusto nilang gumawa ng devil or evil dito sa dunyang ito. That's why, ipinag-utos na Allah subhanahu wa ta'ala ang jihad, obligatory sa mga Muslim sa Madina na kalabanan ang mga taong ito upang protektahan ang kanilang sarili, ang kanilang lugar Madina, ang kanilang pamilya at anak, ari-arian, especially ang masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said also, ang protekta sa inyong sarili, pagtatanggol sa inyong sarili, sa inyong ari-arian, pamilya, anak, ito ay jihad. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, malinaw na ang Muslim ay hindi ito mga terorista. Maganda na kinaririnig din ito na mga hindi mananampalataya sapagkat pakiwari at paniniwala nila ang mga Muslim ay masasamang tao o terorista. And alam natin ang meaning ng terorista ay ang mga taong nakakatakot, kinatatakutan. At alam natin ang salitang terorista ay gumagawa ng kabuktutan, kasamaan sa mundong ito. Hindi terorista ang mga Muslim. Kung alam lamang ng mga hindi mananampalataya, ang mga Muslim na ito na nakikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay makahustisya. Hindi sila unjustice, they are justice. Lumalaban sila sa kabutihan, sa kapakanan din ng mga tao. Kahit hindi mananampalataya, ay nakakabuti sa kanila ang pakikipaglaban. That's why, kung titignan mo ang mga mujahidin, sasabihin mo, sila ang tunay na mga bayani. Sila ang mga tunay na gumagawa ng mabuti sa mundong ito. They are not barbarism, they are not terrorists. Ang mga Muslim, tulad ng paniniwala ng mga hindi mananampalataya. Masasabi mo kapag alam mo ang trabaho ng mga mujahidin, sasabihin mo, sila'y bayani at mga banal na mga taong tunay. Alhamdulillah, sila ang mga taong pumipigil ng kasamaan at kabuktutan na gustong ipalaganap ng tunay na mga terorista sa kalupaan. Ito mga mujahidin na ito ang tagapagtanggol ng kalupaan para kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa ikabubuti ng mga tao sa mundong ito. Alhamdulillah. So this is a great blessing ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ano? Yaong iutos niya ang jihad
This is a great blessing. Because kung walang mujahidin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na ang kabuktutan ay lalaganap sa kalupaan. Yan pa naman ang pinanganambaan ng mga anghel bago likahin ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alayhis salam. Alam ng mga anghel na ang mga tao ay gagawa ng kabuktutan ang mga tao dito at pinangambahan nila dito. Ngunit sinagot sila ng subhanahu wa ta'ala, alam ko ang hindi nyo alam. Meaning magpapadala siya ng tulad dito ng mga mujahidin upang sa ganun ang kabuktutan ay mahadlangan sa mundong ito. Alhamdulillah. So meaning magbibigay ito ng kapayapaan sa mundo kung may mujahidin, and this is the great blessing ng Allah subhanahu wa ta'ala. Another, ang goal ng jihad ng mga mujahidin ay yaong mga kalabanin ang mga hipokrito. Kawawa ang tao. Kapag hindi ipinakilala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga hipokrito at hindi linabanan ng mga Muslim. Maging ang mga Muslim mismo, mahihirapan sila dahil alam natin, panlabas Muslim ito, panloob, hindi natin nakikita. Kaya itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala from Quran and Sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang mga hipokrito ay ganito ang sitwasyon nila at kalabanin nyo sila because humul aduwu fahdarhum, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila'y matalik nyong kaaway, magsipag-ingat kayo sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. And also Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, na kung saan itong ayang ito in chapter 3 verse 179 bumagsik ito sa Baitul Uhud. Kung anong ginawa ng ang mga hipokrito dito, yung mabuti at masama dito, tinukoy na subhanahu wa ta'ala sa ayang ito, yung masama dito, yung mga hipokrito. Ano bang ginawa nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ipinagkalulo, iniwanan siya. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 3, verse 179, Ma kana Allahu liyudhirral mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamizal kabita minat tayyib. Si Allah subhanahu wa ta'ala hindi mag-iiwan sa mga sumasampalataya sa kalagayan ng kinalalagyan ninyo ngayon hanggat hindi niya ipakita o makita ang pagkaiba ng mga masama at mabuti. Ipinakita niya ang masama dito, ang mga hipokrito. Ipinagkalong Prophet sallallahu alaihi wasallam, iniwan siya in Baitul Uhud. Subhanallah. That's why lalabanan din sila dahil sila ay mga hipokrito, ang mga taong ito. So, one of the goal of jihad, ang mga hipokrito ay kailangan ay linalabanan din sa pananampalataya Islam sapagkat sila ay malaking dagok sa ating pananampalataya kung hindi sila itinuro ng subhanahu wa ta'ala at hindi natin sila lalabanan. So, if there is no mujahidin, kawawa ang tao sa kalupaan. Because of the mujahidin, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, nagawang mapayapang kalupaan, napipigilan ang mga kabuktutan sa kalupaan because of the mujahidin. Great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung naiintindihan talaga ng mga hindi mananampalataya ang mga mujahidin na ito, kung anong pinaglalaban nila, hindi nila never nila sasabihin na sila ay terorista, kundi sasabihin nila sila ay tagapagtanggol, sundalong tunay sa mundong ito at tunay na mga bayani. Tiyak yun, nasasabihin nila tulad ng sinasabi ng mga kamusliman. Another reason kung bakit may jihad, upang bigyang takot ang mga tao. Bibigyan takot ang mga taong gustong gumawa ng kabuktutan. Meaning, tatakutin sila. Kung walang mujahidin, hindi magkakaroon ng takot. Ngunit may mujahidin, maaaring ang mga taong nais gumawa ng masama, ay magkakaroon sila ng takot. Ang mga taong gustong gumawa ng mga kabuktutan. So in this situation, kung mabibigyan sila ng takot, hindi nila ipagpapatuloy ang kanilang mga ginagawa. Okay? Halimbawa na lamang sa panahon ng mga sahaba. Kapag gusto salakay ng mga kaaway nila ang mga lugar, especially kahit may konting Muslim, at nalaman ng mga mujahidin, dadating doon ang mga mujahidin, sasalakay pa ba itong mga masasama? Hindi na. Bakit? Nandun yung mga mujahidin, nakaandang lumaban. So that's why every time na marinig nila ang mga mujahidin na nakaandang lumaban sa kanila, napipigilan silang gumawa ng kabuktutan. That's why, kung may mujahidin at may gustong gumawa ng kabuktutan at may mujahidin, mayroon silang takot, hindi nila ipagpapatuloy ang kanilang mga plano. That's why sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 8 verse 60, wa uidu lahum mastata'tum minal quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. At magsipaghanda kayo para sa kanila
Minisakupar, magsapaganda kayo, mag-practice kayo, mga bayo kayo, mag-practice kayo. Either na sibat, pana, wrestling, practice kayo. Ibig sabihin ng magsipaganda kayo, ng lahat ng inyong magagawang lakas, kasama ang inyong mga kabayo sa digmaan, upang takutin ang mga kaaway ni Allah subhanahu wa ta'ala at inyong mga kaaway. So the meaning, the goal of the jihad ay takutin ang mga taong gustong gumawa ng masama. Kung walang mujahidin, wala silang katatakutan. Kung may mujahidin, mayroon silang katatakutan at ito ang dahilan upang sila ay pigilan sa paggawa ng masama. Hindi ba nakikita natin ang ating Sharia? Tinakot ang mga tao by way of sacrificing one person. Halimbawa, ikaw ay gumawa ng zina, adultery. Anong parusa? Stone to death. Stone to death. Pakikita, ipapanood, papatayin sa bato. Isasakripisyo ang isang taong ito para takutin ang maraming tao para walang gumawa. At kapag walang gumagawa, mamumuhay ng mapayapa ang tao. Kita nyo? Ganon din ang jihad eh. Kapag may mujahidin, gusto mong gumawa kabuktutan, may tagapagtanggol, may mujahidin, hindi ka gagawa. Pigil na pigil ka. Ganito rin ang ating Sharia. Kapag ikaw ay nag-inom ng alak o kaya naman ay nagawa ka ng fornication, lasses. Di ba? Lalatiguin ka, papanood ka. Bakit? Para takutin lang tao. Walang gagaya. Wala nang iinom. Wala nang magpo-fornication. O, di ba? Walang magnanakaw, puputulin ka ng kamay, ipapapanood ka. In this situation, tinatapunan sila ng takot at dahil dito, hindi nila ito gagawin dahil natatakot silang ma-apply sa kanila ang kaparusaan. Alhamdulillah. So in this situation, hanggat may mujahidin, may katatakutan ang mga tao na gustong gumawa ng kabuktutan sa kalupaan. Also, ito ang pinaka-goal ng jihad. Mapanatili ang batas, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, mapanatili ang kanyang relihiyon. The number one goal, ipagtanggol ang Quran at Sunnah, ipagtanggol ang pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipagtanggol ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagtatanggol mo ito, hindi maaaring ito ay kanilang wasakin. Ito ay number one na ipagtatanggol ng mga mujahidin. That's why, ang sabi nito ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwalladhi arsala rasulahum bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun musyrikun walau karihal musyrikun. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, anong ginawa niya? Nagsugo siya ng mga sugo na dala ang tunay na patnubay, gabay, at tunay na pananampalataya upang kanyang magawa na ito'y mangibabaw sa lahat ng relihiyon kahit ang mga musyrik ay ayaw nila. Mangingibabaw ang totoong relihiyon. Kailangan ay mangibabaw itong totoong relihiyon na ito at hindi ito kailanman dapat mawasak because of the mujahidin. Patuloy nilang pangangalagaan ang gustong mangyari ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang tunay na relihiyon ay mananatili sa kalupaan. Also, the goal of jihad, tutulungan ang mga naaapi. Yan, maraming tao na mapang-api, especially mga mayayaman na hindi mananampalataya, nananakit at pumapatay ng kawalang katarungan. Tutulungan ang mga naaapi, especially kung Muslim sila, sasaklolohan laban sa mga aapi na mga ito. Ang sasaklolo ay ang mga sundalo o mujahidin na Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, didepensaan nila upang mapanatili ang buhay ng tao, ang kanyang ari-arian, especially ang pagsamba niya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay maproteksyon na nila upang maipagpatuloy niyang gampanan ang kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, in chapter 4 verse 74, "Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yasuruna al-hayata ad-dunya bil akhirati wa man yuqatil fi sabilillah." Then Allah subhanahu wa ta'ala said, "Fayuqtal aw yaglib fasawfa nu'tihi ajran azima." Hayaan ng mga sumasampalataya na ipagpalit ang kanilang buhay sa mundong ito
sa kabilang buhay ay lumaban para sa kapakanan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sino man makipaglaban sa kapakanan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit siya'y mapatay o makabit ng tagumpay, pagkakalooban namin siya ng malaking gantimpala. So yaong mga taong ito, na mga mujahidin, na handang sumaklolo sa mga naaapi, lumalaban sa kapakanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, especially ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa kanila ang reward ay dalawa sa sitwasyong aya na ito. They are mujahidin. Dalawa kasi ang sitwasyon na maaaring makamit na gantimpala ng mujahidin. Number 1, ang samsam. Kaya sabi ng subhanahu wa ta'ala, kung buhay man siya, meaning di siya napatay, hindi siya nasawi, bibigyan ko rin siya ng malaking gantimpala, or siya man ay nasawi. Yung mga Muslim na hindi namatay sa pakikipaglaban sa kanya, kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang kapakanan, sa maraming binanggit nating jihad na iba-iba. Kapag siya ay hindi namatay, ang samsam ay allowable sa kanya, na hindi inalaw dito sa mga naunang mga propeta at sugo. Tanging kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamang. So meaning allowed sa kanilang samsam. So kanila ang lahat na makukuha na sulat sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, napakaraming samsam ang nakukuha nila. Mga ari-arian, mga teritoryo, mga lugar, mga asawa at mga anak, binibenta, ginagawang alipin, napakarami. Kung sila naman ay mamamatay, pinangakuan din sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagkamatay ng isang mujahidin, ang lahat ng kanyang kasalanan limas. Automatic, walang kasalanan. Pagkamatay ng mujahidin, kung siya'y lumaban sa landas ng subhanahu wa ta'ala at tamang kanyang pinaglalaban, automatic wala siyang kasalanan at ipakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala immediately ang lugar niya sa paraiso. Ayan, kapag napatay siya. Number 2, no punishment in barsak. Wala siyang parusa sa kanyang barsak. O sabihin na nating libingan. Sa buhay libingan, but much better barsak. Wala siyang parusa, mayroon siyang magandang buhay, maliwanag, maaliwalas, malawak na kalagayan doon sa kanyang buhay barsak. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Number 3, no judgment day para sa kanya. Meaning walang hatol sa kanya. Hindi siya huhukuman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diretso na siya sa paraiso. Napakabilis niya at napakatulin. Nalalampas siya ng sirat. Tulad ng isang kisap mata. At mayroon silang espesyal na pintuan sa paraiso na tanging sa mga propeta at sugo lamang at mujahidin ang pintuhan na yaan. Na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi nabanggit sa mga walang pintuan doon sa paraiso. Tanging sa kanila lamang yon. Special lamang sa kanila yon. Number 4, sila ay papasok at napakasimpleng dumaan sa sirat at papasok ng paraiso because no hukom, walang judgment sa kanila. Okay? Number 5, bibigyan sila ng karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala na makapamagitan ng 70 katao. Ituro lang nila. Yung mga Muslim sa impyerno nga po, gusto na lang nila. Kung sinong gusto nila, 70 katao. Sino lahat ituro nila? Ipaahahon sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Alhamdulillah. At sila yaong mga taong hindi patay na tinukoy ng subhanahu wa ta'ala. Sila yaong kanilang kaluluwa ay nandoon sa mga berdeng ibon na kung saan lumilipad-lipad sa paraiso, bagamat hindi dumadapo doon sa lupa ng paraiso. Ngunit nakikita nila ang buong paraiso. Sila yaong mga taong nagnanais bumalik sa dunya. Hiro mo babalik sa dunya? Pag tinanong sila ng subhanahu wa ta'ala, ano pang gusto nyo? Wala na po, Panginoon. Ano pang gusto nyo? Wala na po, Panginoon. Ano pang gusto nyo? O Panginoon, kung gusto nyo po, ibalik nyo kami sa lupa at kami makipagdigmaan ulit. Alhamdulillah. Sila lang ang mga taong naghahangad na bumalik sa lupa upang makipagjihad muli sa kapakanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang gantimpala ng mga taong mujahidin. Kung mabuhay, samsam. Kung mamatay, ay ito, napakaraming nakalinyang mabubuting gantimpala sa kanila. Kaya sabi ng subhanahu wa ta'ala, gagantimpalaan ko sila. Pasawfa nu'tihi ajran adima, meaning malaking gantimpala. Kaya naman, bilang panghuli, alam nyo ba ang jihad, ito ay itinuring na kalakalan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Meaning isang kalakal na magliligtas sa Muslim sa impyernong apoy. Ha? Totoo yan. Ya ayyuhalladina amanu, hal adullukum ala tijaratin? Gusto nyo bang ipaalam ko sa inyo isang kalakal ala tijaratin? Tunjikum ang magliligtas sa iyo, minadabin alim, sa matinding kaparusaan? Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, tu'minuna billahi wa rasulihi. Maniwala ka muna. Huwag ka mag-jihad na hindi ka nananampalataya. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, after that, kung mananampalataya ka na, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. At makipagpatayan kayo sa kapakanan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng inyong salapi, kayamanan at pati buhay ninyo. Kung maari wala nang babalik, kayamanan at buhay ninyo, mamamatay kayo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalikum khairum lakum in kuntum ta'lamun. Yan ay mainam sa inyo, ang kalakalang yan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin tayyibatan fi jannati ad. Dalikal fawzul adim. Sabi ng subhanahu wa ta'ala, patatawarin ko kayo, papapasukin ko kayo ng paraiso, tahanan na kung saan ito'y walang hanggan. Sabi ng subhanahu wa ta'ala, isang napakasukdul at napakalaking gantimpala sa mga taong nakipagkalakalan sa akin, meaning nakipagpatayan kayo para sa akin, na iyan ay kalakal na titinuturing ng subhanahu wa ta'ala, at ang kapalit ay buhay na walang hanggan sa paraiso at makikita ang Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. So alhamdulillah, yan ang mga goal ng jihad at mga gantimpala ng mga mujahidin at anong klaseng uri ng mga tao ang mujahidin na ito, kung bakit mayroong mujahidin. Alhamdulillah, sila'y kahanga-hanga at tunay na mga bayani ng mga sundalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, ipagpapatuloy natin sa susunod na maaaring mangyari. Bago pumasok sa Baitul Badar, inaalungkat natin ng detalyado ang magkapilang panig. Insyaallah, ipagpapatuloy natin to. Wa akhiru da'watul hamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah